Hindi, papalamig lang. Etong winglet na to, magkano to sir? Wala, yan mo. Yan yung mga tulong mo sa mga rider bro. Yan ang balik. Oo, Naku po. Oh man! Grabe, naantok pa ako. Oh. May mga tao na ba dito? Hindi ko masyado maidilat yung mata ko. Hinatok pa ako. Yun oh. Akala ko panigali gagamitin mo. Kung vlogging ka. Lolo ko nga eh. Battery tanggalin mo. Tinanggal mo na. Seryoso ba to boss? Oo. Etong winglet na to, magkano to sir? Wala, yan mo. Naku po, nakakahiya eh. Yan ang fruit of your good Samaritan. Naku po. Yan yung mga tulong mo sa mga rider bro. Yan ang balik. Oo, Diba? naku po. Grabe, sobrang loaded ng 10R mo, no? Chigi ba to? Kabagay, para may ano ka, no? Naka RCS 19 ka. Ito nabili ko sa Leopard Japan. guard. Sa Japan to. Osaka. Pero dahil sa iyo bro. Naku po. Kasi dapat mag-ano ko Fireblade or what. Relax, di ba? Parating ka ng baler. Ganito. Sabi ko, tibay nito. Sobrang loaded. Tapos may mga carbon ka ba dito? Ito, JYP ito. Ah, JYP yan. Naka-OC ka pala. Thank you. Wala, ito pa rin. Maiwan ako pag hindi ko dinala. Line up natin sang SMCR. Ito yung nireview natin. KTM SMCR 450 si Cranks Casual. Ayan, kasama natin. H2, kasama natin si Oliver. Ito rin yung review natin actually. Napaka-poging H2. Ngayon na lang nag-ride to eh. Kasi may injury yung kamay niya eh. Si Danish Hayabusa. Yan. At si Tropa. Yan. Gamit ang kanyang napakagandang 2025 ZX-10R na super loaded. At si Ace gamit ang kanyang Ducati Monster. Ilang cc to? Ano, 937. 937. Yun. Akala ko nga si Ace magpapanigali ngayon eh. So, mag-naked siya ngayong araw. Pogi. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 time mag-ride ngayong araw. Syempre si Soju. Basta pag-ride, ba't parang ang hirap makatulog, no? Ganun din ba kayo? O ako lang? Ayaw madumihan yung Ducati niya. Ganda ng panahon. Saktong-sakto. Parang kakaya dito ah. Hindi. Walang pasok eh. Kaya kain muna. Papalamig lang. Ito na naman. Si launch control na yun. Papanig ko. Sabi ko. Okay na dito, sir? Okay lang. Okay lang daw. Hindi, okay lang. Chill ride nga lang eh. Why you always do launch control in all traffic lights? Okay lang po pumasok. Apo, upo po muna kayo, sir. Oliver, sapatos mo daw. Tagalin mo muna. Siyempre, di ba na-fall yung sakyan? Hindi namamatay yung panto. Kaya kuminto? Hindi kaya ako pumirito. Pilasan pa kami isang post. Kalmado yung talang yan. Guys, wala sana sa plano natin itong gagawin natin para kay Soju. Hindi rin sumagi sa isip ko. Pero for today, mag-i-install tayo ng winglet. Galing to sa isang masugid nating subscriber. Matagal na nating subscriber. I think 2023 nag-meet pa kami sa Mall of Asia. May event nun eh. Then,
nagtanong-tanong siya sa akin kung anong mga dapat gawin, kung ano-ano. Saglitan lang yun kasi may event nga eh. Tapos ngayon nag-reach out siya sa atin para bigyan tayo nito. Token of gratitude daw to sa mga vlogs na itulong natin sa kanya. Alam niyo, nakakatuwa lang. Para sa akin yung mga ginagawa kong video, ang gusto ko lang naman may share yung kaalaman ko. Hindi ko napapansin na malaki na palang impact sa ibang tao. So parang, alam mo yun, parang nakakatuwa lang. Anyway, siya yung naka-610R kanina. First time ko siyang makaride. Ayaw niya magpapanggit kung sino siya eh. Pero sir, panigurado, napapanood mo to ngayon. So, maraming salamat po dito sa Winglet para kay Soju. Kaya samahan niyo ako, buksan natin to. Hindi ko pa alam ang itsura nito at kung babagay ba kay Soju. Ano yung itsura nito? First time ko makatanggap ng ganito galing sa isang subscriber ah. Usually tayo namimigay eh. Tayo yung nagpapag-giveaway. Teka. Ito si Carbon, no? Man. Full carbon pala to. Mga Kitty Pies, tignan nyo naman. Ang tsura nito. Ganyan? Napakagaan nito. Hindi ko naisipang mag-winglet sa X10R. Sa loob ng 2.5 years dito sa 10R natin, ang binago ko lang itong double bubble windscreen. Mas mataas siya. Then naglagay tayo ng parang dashcam sa baba. Kung sakaling may mangyaring masama na naman sa daan, alam nyo na. Then stock yung mirrors, tapos frame sliders lang. Then kung maglalagay tayo ng winglet, ano ba to? Parang ganyan. Pero bago yan, punasan muna natin. Madumi, galing ako sa ride eh. Shadow VS1, para malinis yung kakapitan niya. Tsaka yung magiging outcome. Teka, paano ba to? Ganito? She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. Sana hindi ako magkamali. Hindi lumalapat. Yes, nagpalit ako ng 3M. Medyo hindi makapit yung stock na tape na nakalagay sa kanya. So sana ito okay na. Pero heavy duty itong 3M na gagamitin natin. Kumapit ka, parang awa mo na. Oh man! Okay na, nahuli ko na yung kiliti dito sa bandang kaliwa ni Soju. Binago ko yung mga tape tapos dinoble ko para lumapat yung mga maliit na parte hindi dumidikit sa fairings. Ngayon, intact na siya. Tigas na yan. Ngayon, problema ko, dito sa kabila. Dito yung dashcam ko eh. Kailangan ko lipat ng pwesto. Okay, lagay ko na lang kaya sa ilalim ng winglet. Okay, ganyan ka na lang, Soju. Papatukan natin itong mga trim na nakalagay sa kanya. Kailangan doble para makapal siya yung mga maliliit na part na hindi masyado lumalapat. At least kapag doble, sumasagad siya, dumidikit sa fairings. Nakahanap na yung 3M ko, paubos na. Mas okay na to kaysa magbutas tayo sa fairings. Ayoko butasan. Oh, sobrang dikit naman. Okay na, makapit na to. Halos wala nang tanggalan to. Ito na lang saan natin ilalagay ito. Hindi, pwede pa rin. Mas tago, mas maganda. Guys, yung dashcam natin. Yan, tingnan yung cellphone ko. Yan siya. Malaking tulong to kapag nasa daan na tayo. Ito yung CCTV natin sa daan. Pag binaba natin siya, inangat natin. So, every time na naka-on yung makina, mag-record siya. Okay na to. Mas lamang lang yung kanan pero okay lang. Awkward na kasi pag masyado siya nakatutok sa kaliwa. Mga Kitty Pies, ito na ang finished product ni Soju. Itong ganda ng tsura pala pag may winglet. Makapit yung pagkakalagay natin dyan. Ngayon, last step sa pagkabit natin ng winglet. Testing sa daan kung kamusta ba in high speed. Labas natin Soju. Bagong salpak na winglet para kay Soju. Ayan, dyan pa naman. Testing lang tayo sa mga lubak, tsaka especially in high speed. Kumpiyansa naman ako sa pagkakadikit natin. Pero pag nahulog, edi nahulog. Ang dilim. Teka, weakness ko to eh. Natakot ako pag ganito.
ganda. Stable naman yung winglet natin. Sa mga nagtataka dyan, para saan ba yan? Sa LA pa kayo ng ganyan. Well, ang winglet guys, mga hindi po familiar sa mga ganitong klase accessories, madalas na nilalagay ito sa mga high cc sport bike para to sa downforce ng motor, especially kapag nag-track day kayo, para planted yung harap nyo. Kumbaga i-DD nyo yung harap nyo in high speed. Kaya pansin nyo sa MotoGP, pa-OA yan ng winglet. Yun, matagtag yun. Pogi na ni Sojo, halos di ko na mamukaan. Ang linis ng winglet no? Actually guys, nung una medyo hesitant ako na sa itsura niya, I mean, kasi ito lang yung carbon sa motor ko. Na-realize ko na carbon pala yung exhaust ko, tsaka yung cover ng link pipe. So kahit pa paano, balance yung pagka-carbon niya. Meron sa harap, meron sa likod. Pero parang mas maganda kung green din to, no? Palagi niya. Then sa gilid, yung Sojo, pag nararamdaman niyang papalitan siya, gumagawa siya ng paraan para i-keep natin, no? 95 sir, full tank. Well actually guys, etong si Boss Idol na nagbigay sa ating ng winglet, big fan siya ni Soju, kaya siya napa ZX-10R din. At isa siya sa mga nagpaprotesta na wag ibenta o palitan si Soju kasi matindi na daw history namin na itong bike na to. Well actually, totoo nga naman. Malakas sa gas yung ganyan siya. Ha? Malakas sa gas. Oh, medyo. Sakto, mga 12 km per liter. Alin? Kawasaki ZX-10R. 1,000. At kung hindi dahil kay bossing, hindi tayo mapawinglet. O nga no, ang dami ko ng accessories na nilagay dito, pero winglet hindi pumasok sa isip ko. Nakakatuwa yung itsura ngayon ni Soju. Alam nyo, ang dami kong nakikitang winglet para sa ZX-10R. Well, nung huling ride natin, sila lang na ZX-10R din. Hindi ko alam kung anong brand ng winglet niya, pero andito yung sa kanya. Itong winglet niya, oh. Ganda, no? Lang magano to? 25? Itong winglet? Grabe, no? Maganda naman, pero iba yung dating nito eh. Kumbaga sa winglet, ito yung hinahanap kong design para kay Soju, para sa ZX-10R. Ang pugi, no? Sa mga gustong magtanong magkano ang ganitong klaseng winglet na carbon, actually guys, hindi ko alam. Pasensya na kayo kasi bigay lang sa akin ni tropang subscriber natin to. Pero nagtanong-tanong ako, mayroong isang nakakaalam kung magkano to. Ang sabi niya mga nasa 13,000 pesos daw. Pero guys, ito legit carbon to, hindi to Shopee carbon lang So 13,000, hindi ko lang alam kung saan nyo mabibili, pasensya na kayo. Paano tayo maghiwalay nito? So Soju, napaka-pogi mo na naman. Halos lahat nasa ini, oh. So again, sa subscriber natin na nagbigay nito, pasensya na hindi ko mapangalanan kasi ayaw niya. Maraming salamat sa suporta mo at dito sa winglet ni Soju. Bigla ka tuloy nagka-winglet, Soju. Spoiled mo na. Kaya mga kitipais, dito na lang muna kami. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. So ganito po kaganda ngayon si Soju. At see you po sa next content.